Hello everyone, tayo po ay nandito sa Chapter 5 ng Compliance Monitoring Report at naka-specific yung activity dito, attachments. Please have the following documents uploaded. Meron tayo ditong selection ng mga documents at yan yung ating mga i-upload sa system. Meron ditong tatlong critical na documents na kung wala yung isa dito sa tatlo, di mo siya masasubmit. Isa dito ang tinatawag na Approved Impact Mitigation Plan. Yan. Kadalasan ito yung Environmental Management Plan. So if you have the copy of your Environmental Management Plan or kung ikaw ay uh, update, ikaw ay nag-ano po, nagpa-approve ng bagong EMP. Pwede yun sa dalawang ito. Approve Impact Mitigation Plan or document with EMB approval of the revised EMP. Pero make sure kung ang pipiliin mo dito itong document with EMB approval, balikan mo yung ating step number 2 kung saan pinapapili ka doon sa EMP approval kung during application stage or uh, yung sa may revision after after ECC application. So kapag pinili mo itong document with EMB approval, dapat consistent yan doon sa step number 2. At ito naman yung Approved Impact Mitigation Plan, yan yung ating Environmental Management Plan na in-approve during ECC application stage. So isa yan sa kailangan ma-select mo and then dito sa choose file, kailangan mong i-upload yung copy nung environmental management plan. And then dito, pwede mong lagyan ng remarks na EMP and you can click this button save para ma-record yung attachment mo. And another critical document na kailangan mong i-upload dito at kung wala itong document na to, hindi mo ito may sasubmit. Ito po yung laboratory results of analysis. Yan yung mga result of water sampling, result of air sampling, emission test result, siphoning or dislodging, anumang galing sa third party. So dito, result of laboratory analysis, kailangan mo ma-select din yan, pangalawa yan. Then i-attach mo dito yung mga laboratory results or certification. Then dito, pwede mong indicate sa remarks naman ang ROLA, results of laboratory analysis. And then, not forget to click save. Panghuli na dapat na available sa atin, itong nandito sa SORN Accountability Statement for the submitted CMR. So, yan dapat ang pangatlo na masiselect mo dyan, hindi pwedeng hindi kasama. Then dito lalagay mo sa remarks yung SORN Statement of Accountability. And then, yun nga, sa ating drill, kailangan mo mag-upload dito nung notarized sworn accountability statement. Okay, dito. And then, do not forget to click save. Makikita nyo kung may naka-attach dyan kung ito nagkukulay blue. Pagka walang attachment yan, gray lang ang kulay nitong download attachment. Okay po, so yung tatlong importanteng documents na kailangan ma-attach at yung masiselect na title. So, kung ang system or program ma-detect niya yung tatlo, pwede mo na siyang i-proceed sa step number 11. So, ano nga po yung tatlong mahalaga na yon? One is the Approved Impact Mitigation Plan. Number two, Laboratory Result of Analysis. Number three, SORN Accountability Statement.
So marami pa pwede mong i-upload of course. Like yung other documents pag pinili mo, marami kang pwedeng i-upload regarding that title of documents, other documents. So once na nakumpleto mo yung mga requirements niya, then you can now proceed with step number 11. Ano po? So, pag hindi ka naman nag-attach ng kahit isa dyan, pag nag-click next ka dyan, sasabihin sa'yo ng system, you need to attach the scanned copy of sworn accountability statement for the submitted CMR. So, syempre, gagawan mo ng paraan na ma-submit itong sworn accountability statement. Pag na-upload mo naman yon at wala pa yung dalawa, yung Impact Mitigation Plan or EMP, saka Result of Laboratory Analysis or ROLA, yun na naman ang sasabihin niya. Kaya yung tatlong yun ay napakahalaga. Ano pa? Yung Approved Impact Mitigation Plan, yan nga yung EMP. Second, yung ROLA or Laboratory Results of Analysis. And number three, Sworn Accountability Statement. So yan po yung chapter 5. Halos attachment ng mga reports natin ang hinahanap dito. And then once na okay na, just click next. Then proceed ka na ngayon sa step number 11. So ganun lang po kadali ang chapter 5. Pero yan din po ang mahirap kasi kailangan mong i-retrieve yung mga copy mo, mga files mo, mga data mo. Lalong-lalo yung mga nasambit na tatlo. So thank you very much for time listening. If you have questions regarding this part in preparing our compliance monitoring report, just type it below. Thank you very much at kung sa tingin mo nakatulong itong tutorial, thumbs up na lang kayo dyan sa baba. Okay, everyone, thank you very much and God bless us all.